itong si Loida, ibang-iba sa mga nagampanan ng mga roles dati. At hindi ba nakaka-curious yung parang, kasi napakasikat mo Vilma Santos. Wala bang pag-alinlangan na kaya bang mawala sa isipan ng mga manood yung Vilma at makita si Loida? Actually, yun ang dahilan kung bakit ko tinanggap. Ang Quantum Films, maraming si Atty. Joji, maraming inilatag sa aking script. Excited ako noon na makaranas ng indie, doing an indie film. Marami siyang nilatag na script, pero parang hindi ako konbinyente. Pero isang lapit lang, nung nilatag lang sa akin script na to, we have another script for you. The title is Extra. At ang role mo dito, extra. Hindi ko pa namabasa yung script, sagot ko, yes. Kasi sa tinagal-tagal, palagay ko, karamihan dito alam naman na 9 years old nagtatrabaho na ako sa industriya. And it's been so many years na nasa industriya ako ng pelikulang Pilipino. Almost half of my life ay nasa industriya ako ng pelikulang Pilipino. So, dinaanan at nakita ko ang buhay nila. Sa dami ng pelikulang ginawa ko, at this point, almost 300 films. So, yung dami ng pelikulang ginawa ko yun, ako mismo nakakakita sa mga buhay ng extra. Nakikita ko, totoo yun, talagang lahat ng ginawa mo direct 110% totoo. Hindi nila alam saan sila ilulugar. Pero ano minsan correction lang, hindi ako kagaya ng director na napanood dito. Ako sa nakakita ko anong buhay na extra ang tawag noon, pero ngayon hindi na. Elevated na sila talaga, nagbigay na ng pero they're talents now. Tama ba, or Ruby? Ang talent sa kanila now, hindi na sila extra, sila yung talents. Kaya malaking bagay sa akin na kahit paano, in my own little way, as an actor, mayroon akong contribution para sa mga talents na katulad nila. And I agree also with the record. This is a perfect time kasi hindi lang yung pagiging extra niya ang naka-focus, kundi bilang isang ina, and at the same time, ano ang kayang gawin ng isang tama. Bumagsak man siya, meron man siyang yung hindi siya nakuha, pero tignan mo, umaasa pa ako sa susunod. So, nandun pa rin yung hope. So, women empowerment. Isang babae si Loida. The whole movie kasi tatak sa akin. The role itself, yung ginagampanan ko na extra, memorable na yun sa puso ko. Sakay na sakay ako. Alam mo, ibig sabihin, plus the fact na ang galing ng guidance, not because Direk is here, Direk Jeff, ang galing ng guidance niya sa akin noon. Kasi lagi niyang pinapaalala na extra ka dito. You get me? Extra ka. Hindi ka Vilma Santos, hindi ka star. You're one of them. In fact, but before we start shooting the first day, inupo pa ako ni Direk kasama yung mga talents. Inupo pa niya ako, tama Direk, bago tayo nag-first day, inupo niya ako doon para try to feel it, you're one of them. Hindi ikaw si Vilma na artista. So sit with them. Bago kami nag-first shot. So andun ako sa kanila, kwentuhan muna. Ano yung role natin? Ito na tayo, pare-pareho tayo. Para lang kahit paano yung umpisa ng shot, ma-absorb ko na hindi ako big star, hindi ikaw si Vilma. Isa ka sa talent, so isa ka sa extra. And modesty aside, kung tayo'y nabiyayaan ng Best Actress sa Senior Malaya, I must have done something good dun sa role ni Loida. Utang na loob ko yung kay Direk, Jeff, sa lahat ng cast. Kagaling. Ang galing, di ba? Kagaling naman. Talagang susunod kami sa kanya. Talagang sa kanya kami susunod. Which means the whole thing holistic. It's the heart of the movie ang nagbigay sa akin ng passion. Na wala akong mapipiling isang eksena because holistic yung tingin ko sa extra as a movie na isa ako sa mga talents. Yun din. In-offer yun, hindi ako makapaniwalang umuo sila na magiging first time kong gagawin ng extra. So, when I learned about it, sobrang
hindi sila binayaran. Libre nilang ibinigay. Kaya naman, yung inaanak ko si Piolo hanggang ngayon, I love you, Papa P! And ang inaanak, Marian, I love you. Malaking utang na loob ko yan sa kanila. Is a social welfare that helps the moviegoers and movie workers of the Philippine industry. At never po kami na ginawang extra ni Vilma Santos. Si Vilma po ang always ginagawa ang bida until now she keeps supporting. As let's take this opportunity, Governor B, for helping Moelman so much. And we will be having our anniversary on March 21. And we would like to invite her if we would have time na bumisita pa doon. But rest assured na mahal ka ng Moelman. Maraming salamat And the po. whole world. Ito po, ito po to ask for anything. Dahil wala naman tatanong pa kayo. Ay Governor B. Salamat po. I was there last year, you called them. Yes. I was there para batiin yung ating pong mga kasamahan sa industriya. And now, really, you'll be celebrating your anniversary, 51st? 52nd year anniversary of Mowal. But I will always be a part of Mowal. Yes. And extend also to Secretary Ralph. Natanggap niyo na po. All the help that we keep extending to us. Thank you. Maraming Maraming salamat. Ganun na sila matulong ni Ate B sa mga movie worker. Thank you very much. Salamat po. Salamat. Bilang isang babae at boses ng kababaihan, bilang isang artista na nirerespeto ng mga tao at bilang isang public figure, ano po ang nararamdaman nyo sa recent na issue kay Ann Curtis na nabasag po ng isang congressman po? Definitely, I'm not happy. That's why we Talking about women empowerment, it's about time you should treat women with respect. I mean, yung araw, sabi nila, ang babae nakasunod lang sa lalaki. Not anymore. We truly respect our men. But remember, marami kaming kayang gawin. At bigyan nyo ng respeto ang kakayahan ng isang babae. Hindi ka babae lang, babae kami. At kaya namin. So, don't underestimate us. Don't say bad words against us. Kasi kahit paano, aalma kami. Bago ka magsalita ng hindi maganda, tignan mo muna ang sarili mo. Very well said. Very well said. And i-connect ko na din po, Gov, na may mga kababayan po kasi tayo na nag-iisip at iba po ang mindset na kapag ang mga kababaihan ay nagdadamit ng sexy at nag-display ng katawan, ay hindi na-deserve i-respect. Your opinion po? Okay, huwag naman nilang lahatin ang kababaihan. Merong iba na meron tayong mga kababaihan na hindi nagsusuot na masasabi natin maayos na pananamit. Pero still wala tayong karapatan para husgahan sila. And then these artists na sinasabihan nila ng hindi maganda dahil ikaw rin naman, nagdadamit ka ng sexy, parte yan ng trabaho nila eh. I mean, hindi naman sila, I'm sorry to use the word, hindi sila nag-flirt in front of you. You get me? Iba yun. Iba yung nag-flirt sila in front of you. Dumadaan lang yan eh. Sa'yo, kung parte ng trabaho nila, wala kang karapatan manghusga. Again, if I may, tingnan mo muna ang sarili mo bago ka manghusga sa iba. Lalo na sa babae. Mabuhay ka, TV! Maraming salamat. Describe yung naging difference na ng industry sa pagtrato sa babae mula nung nagsimula ka kasi simula ka bata pa lang hanggang ngayon, ano na ba yung naging progress? Okay. I've been in the industry for 62 years. I started young. So halos lahat ng dekada ng industry halos nadaanan ko. So one perfect example itong extra na ginawa ko, my first and so far the only indie that I did, no, for Cinemalaya. Dito sinasalamin natin yung buhay ng mga ng mga beat players o extra, yun ang tawag sa kanila nung araw. Pero ngayon iba na. Nakikita natin ang improvement dahil marami na rin tayong batas na pinatutupad ngayon, and one of these is the Eddie Garcia Law, no? Proteksyon ng mga manggagawa sa pelikulang Pilipino. So ngayon yung extra natin, hindi na rin sila extra ngayon. They're called talents
which means nagbibigay na sila ng malaking respeto ngayon pagdating sa status ng mga beat players na nakakasama natin sa mga pelikula. So, alam naman natin alam nila, bigay nyo ang respeto sa sarili nyo dahil hindi mabubuo ang pelikula ng walang mga talents. Hindi pwede yung mga bida lang, believe you me, kaya ganyan kayo kaimportante. So ngayon, nakita natin ang development na na-enhance na ang mga karapatan nila kahit na sabihin natin mga beat players lang sila. They're now considered talents in the industry. At TV, sabi mo kanina, di ba? Ulitin ko na yung question ko na, this will be your first and last. Pakiklaro lang kung last na hindi ka na talaga totally gagawa ng indie film o meron namang susunod pa? Meron. In fact, nag-uusap kami ni Direk Jeff. Yeah. Meron siyang hinahanap na script for me. And just in case na meron uli, I don't mind doing another indie film. Sabi ko, first and last, as of now, kasi sa hinabahaba ng karir ko, isang indie lang ang nagawa ko, extra lang. Iniintay ka ng indie community at TV? Oh yeah, I met them when I did extra. Nakita ko yung world of ng mga indie family. Yeah. MMFF movie at TV? And as again, that's not my priority as of this time. So, Governor ako, priority ko muna ang mga pangangailangan ng Batanggenyo dahil sa challenges na hinaharap natin ngayon. At hindi kanina natanong sa issue na about yung kay Ann Curtis, di po ba? Yes. Nung araw, di ba, aminin natin, isa ka sa mga matagumpay na actress na gano'n. There was a time ba na may nagganon din ba sa'yo ng basto? So, anong ginawa mo po? Nangyayari yan. Pero sa panahon naman ngayon, masyado nang obvious na medyo hindi na nila binibigay yung dapat na respeto sa kababaihan. Lalo na gising na ang mga kababaihan. Hindi na tayo babae ka lang, babae kami. Kaya dapat ibigay nyo yung respeto na nararapat sa amin. Kasi kung mambabastos din lang kayo, tignan nyo muna yung mga sarili nyo. Yun lang yun. At bilang diba, as a mom also, ano rin yung message mo na yung mga ganitong pagrespeto sa babae, nagsisimula rin ba siya sa bahay? Kung ano yung nakikita nila sa bahay? Parang as a mom, paano mo rin siya in-instill sa may mga sons ka, diba? You mean yung mga lalaking nagsasalita ng hindi maganda? Parang kasi si Luis never na-involve sa rin yung issue na talaki ng tama. Gaano ka important? You know, I cannot be judgmental Hindi ko ako pwede manghusga sa tao. Ang akin lang, sinasabi ko what I feel as a woman. We need respect kahit babae kami. Now, yung mga ganyan kasi na may mga nangyayari na values yan You get me? Moral values yan But sometimes, if I may share with you, sometimes it goes with the environment, with what's happening around us. Maybe hindi ka naman din siguro ganun kasama, pero with what's happening around you, na-imbibe mo yun. That's why, yung mga sinasabi ko is just a reminder. Kaming mga kababae, dapat irespeto. Wala kayong karapatan magsabi ng mga hindi magaganda sa amin, kahit ano pa siya. Don't judge us, so that we will not judge you too. Right? Thank you, Ate. Maraming salamat. Maraming salamat.